Hanggang ngayong araw ay libre po ang sakay ng LRT2 kasunod ng nangyaring aberya sa biyahe kahapon. Tiniyak naman ng LRTA na binubusisi na nila ang mga naging problema sa supply ng kuryente. Yan ang ulat ni JM Pineda. Hindi na umabot kahapon sa scheduled medical exam si Nanay Eva para sa kanyang nilalakad na papeles papunta sa ibang bansa. Naantala kasi ang biyahe ng LRT2 kahapon ng umaga, dahilan para maipit sila sa dami ng pasahero. Hindi naman ako naabutan ng aberya, kaya lang hindi na kami nakasakay ng umaga. Marami na nakapila sa Antipolo pero hindi na kami ng mga nakasakay. Nag-jeep na lang kami kasi hanggang Cubao, tapos from Cubao, diretso na lang pa Pedro Hill. Kasi may mga jeep naman na nahirapan, sobrang traffic, hindi ako umabot. Si Teacher Liz naman at ang kanyang anak na papasok sa eskwela, inabutan ng mahabang pila kahapon dahil sa aberya. Actually kahapon, pagdating po namin doon sa LRT po, ang dami ng tao. So nag-abang na lang po kami na hindi po masyadong traffic. Kaya po nakasakay naman po agad kami, hindi naman po ako na-late. Balik normal na muli ang operasyon ng LRT2 kaninang umaga. Pero para makabawi sa aberya kahapon, extended ang libreng sakay para sa mga pasahero na inutos kahapon ni Transportation Secretary Vince Dizon. Kabilang nga sa mga nakinabang ay sina Nanay Eva at Teacher Liz na nadamay kahapon sa aberya sa train system. Sabi ng Light Rail Transit Authority o LRTA, kinulang ng supply ng kuryente ang isa sa mga tren. Inayos umano nila ito bago pa ang pagbubukas ng kanilang operasyon, pero kalaunan, nalaman nila pati ang ilang mga transformers ay palyado rin. Bandang tanghali na nang mag-full operation na muli ang LRT2. Nag-deploy naman ang shuttle ng LRTA para may masakyan ang mga pasahерong naipit sa aberya. Libreng sakay rin mula Antipolo Station hanggang Cubao Station ang itinulong ng Metro Manila Development Authority o MMDA, pati na ang Philippine Coast Guard. Alinsunod na rin umano yan sa direktiba ng Pangulo na dapat tuloy-tuloy ang operasyon ng mga pampublikong transportasyon at walang maipit na mga pasahero. Pagtitiyak pa ng LRTA, bubusisiin nilang mabuti kung ano ang naging problema sa mga transformers at kuryente ng tren para wala nang maaberya sa mga susunod na linggo. JM Pineda para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.